Yo, what's up sa inyo mga kwento? So, kumusta? Meron po gustong impormasyon na ibahagi sa inyo. Kung kayo po ay nagbabalak dito sa Japan, gusto nyo magtrabaho o magbiglang isang OFW, kung gusto nyo pasukin yung pagiging isang SSW o trainee visa dito sa Japan, o anumang kategorya na binabalak nyo dito sa Japan, meron po kong mahalagang impormasyon na ibibigay sa inyo. Kasi sa mga agency po sa atin sa Pilipinas ay talagang ine-require po nila na mag-aral ng Japanese language or Nihongo. At number one po talagang ine-require ng Japanese government na dapat ikaw ay kahit paano nakapagtapos ng pag-aaral sa Pilipinas ng Nihongo para pagdating mo dito kahit paano meron kang bala o meron kang alam sa salita ng mga Hapon. So, sa mga agency po sa Pilipinas, mga agency diyan sa atin, may mga agency po talaga na kailangan mo na lang mag-aral ng Nihongo bago sila i-line up sa kanilang ina-apply na trabaho. Pero may mga agency din po sa Pilipinas na magse-select ka muna, mapipili ka muna ng Japanese employer sa iyong ina-applyan bago ka mag-aral ng Japanese language. So nasa sa inyo na po yan kung ano pong mas pipiliin nyo, yung bang mag-aaral muna kayo ng Japanese language bago kayo i-line up sa trabahong ina-apply ninyo, or mas pipiliin nyo yung ma-select muna ng Japanese employer bago kayo mag-aral ng Nihongo. So sa akin po, ang pinili ko po nun ay mas gusto ko yung ma-select muna ako bago ako mag-aral ng Japanese language. Kasi ito mga kakwento, sinasabi po nilang libre o walang placement fee ang Japan, pero sa pag-aaral ng Nihongo ay doon po tayo gagastos ng malaki. Although bagamat libre yung tuition, so hindi ko po nilalahat, pero karamihan, kadalasan libre po talaga ang tuition ng mga agency sa pag-aaral ng Japanese language at sinasagot po yan ng mga Japanese employer. Ngayon, ang mabigat po kasi doon, yung pong pag-aaral ng Japanese language sa mga school, lalong-lalo sa Maynila, kasi doon po madalas talaga ginaganap ang pag-aaral ng Nihongo sa Maynila. So, sa Maynila, kailangan yung mag-board and lodging, kailangan yung sa pagkain, so sa pamasahe, sa gastusin sa school. Yan po yung mga yan, lalo taga-probinsya kayo, yan po yung mga yan ay talagang mabigat po sa bulsa, lalo kapag every weekend umuwi kayo ng probinsya ninyo, pamasahe ninyo, pagkain nyo, umaga, tanghali, hapon, lalo kung may bisyo ka pa, renta mo ng bahay mo. Yan po mga kawento ang talagang gagastusin ninyo sa pag-aaral ng Japanese language sa Maynila. Hindi lang po yan, pati sa mga school. So kailangan nyo din mag-prefer ng pang-uniform ninyo sa libro, notebook, yung mga ganyan mga kakwento, talagang para ka nag-aaral ng elementary kapag kayo po ay mag-aaral ng Japanese language. Ngayon, ang mas pinili ko yung ma-select muna ako bago mag-aral ng Nihongo. Kasi, para ako, sure ako na meron akong Japanese employer. So, yung pag-aaral ko ng Nihongo ay totally meron ng patutunguhan at sigurado na ako pupunta ng Japan. Well, hindi ko na po sinasabi na lahat ganun ang kalakaran, pero kung may chance po kayo na, ina-advise ko lang po, kung may chance po kayo na mas maganda yung ma-select muna bago kayo mag-aaral ng Nihongo. Kasi hindi biro yung pag-aaral ng Nihongo, talagang mabigat po sa bulsa yan. Napakamahal ng bilhin sa Maynila kasi doon po talaga ginaganap ang pag-aaral ng Nihongo. Ngayon, ang madalas kong ina-advise sa mga followers ko ay mas okay pa rin talaga yung ma-select ka muna bago ka mag-aral. Kasi yung mag-aaral ka muna and then bago ka ma-select, parang 50-50. Kasi saan natin gagamitin yung, hindi ko naman po binibigyan ng parang pinanghihinaan ng loob yung mga nag-aral muna bago mag-apply kasi para sa akin, para saan pa yung pag-aaral ng Nihongo kung hindi ako masiselect ng employer? Di ba mas maganda yung select ka muna bago mag-aral? Kasi may mga agency po talaga na pag-aaralin ka muna, gagastos sa pag-aaral mo. Malaki po magagastos nyo pagka yung pang pipiliin nyo, mag-aaral muna kayo ng Japanese language. Pero may mga agency po talaga na kailangan nyo muna mag-aral lalo sa klase ng trabaho ng ina-apply ninyo. Kung talagang nire-require nila na kailangan nyo muna mag-aral ng Japanese language bago kayo mag-apply sa gusto yung trabaho, kung yun talaga ang requirements, wala po kayong magagawa doon. Pero kung may choice po kayo na mag-aaral mo, mag-select muna bago mag-aral,
o mag-aral muna bago ma-select, kung may choice po kayo, mas may advice ko po sa inyo na ma-select muna kayo bago kayo mag-aral para yung gagastusin nyo na simula sa 5 duling hanggang sa libo-libong hanggang sa matapos yung gastusin, sigurado po kayo mayroon kayong Japanese employer. Pero kung ang pipiliin nyo, mag-aaral muna kayo bago kayo ma-select, parang 50-50 kasi eh. Hindi ba? Wala pong kasiguraduhan na yung pag-aaral niyo ng matapos kayo pag-aaral ng Japanese language ay meron na agad kayong employer na kukuha sa inyo o masiselect na kayo agad ng Japanese employer sa trabaho ina-apply ninyo. Hindi po 100% na kayo po ay makakapunta ng Japan pagkatapos yung mag-aral. Pero yung masiselect muna kayo bago kayo mag-aral, parang yung 90% na makakapunta na kayo dito sa Japan para trabaho. Kasi nga, gagastusin na kayo ng hapon, yung hapon na magbabayad ng tuition ninyo. Yun nga ang provide ninyo, yung gastusin sa school at board and lodging sa Maynila. Yun ang talagang sagot ng mga nagtatrabaho dito sa Japan, ng OFW, mga kagaya sa aming visa trainee at SSW. Yan. Yan po talaga kadalasan. Kaya kung kayo nagbabalak dito sa Japan, medyo magulo man, ulit-ulitin nyo na lang. Kung saan nyo po mas prefer ang mag-aral muna ng Nihongo bago kayo ma-line up sa trabaho ina-apply ninyo, o ma-select muna kayo ng Japanese employer bago kayo mag-aral ng Nihongo, kung saan nyo mas prefer ninyo. So, yun po. I-share ko to kasi, maraming nagtatanong sa akin na kuya ano ba mas maganda, mag-aral muna, mas sigurado ba yung pagkatapos mag-aral meron akong Japanese employer, mga ganun bang tanong. Kaya ito, bago ako pumasok nagbibihis na ako. Sagutin ko muna kasi pasensya na, talagang medyo talagang isugashi ngayon, o kaya busy talaga sa trabaho. Meron kaming OT na 3 hours, kaya sa mga nangangaharap, sa mga hindi na-select, huwag kayo mawala ng pag-asa. Laban ng laban. Meron kasamahan dito, 4 na beses, 5 beses bago sila na-select. Hindi sila nawalan ng pag-asa. Dire-diretso pa rin sila. Hanggat may naniniwala sa inyo, hanggat naniniwala kayo sa kakayahan ninyo, hanggat kumakapit kayo sa pangarap ninyo, ilaban nyo lang. Ganoon din po ako. Hindi ako bumitaw. Yun ang gusto ko pangarap ko Kaya ang advice sa inyo, laban lang. Magtiyaga kayo, habaan yung pasensya niyo. Magdasal kayo. So, yun lang po. Sana kahit na medyo magulo o malabo, parang nakakalito yung paliwanag ko. At paano nakakuha kayong idea. So hanggang sa muli. Salamat!